So yun na nga mga kaibigan, at magandang araw sa ating lahat dyan. So meron akong kunting problema patungkol dito sa ating ginagamit na 30 watts na solar power system. So bali nasira kasi yung ating kung saan tayo mag charge ng ating mga gadgets. Yung ginagamit ko ay CPT, tapos iwan ko kung bakit hindi siya gumagana sa ngayon. Tinanggal ko muna at mamaya ipakita ko sa inyo mamaya, no? Hindi na ako pwedeng mag-charge ng mga gadgets natin, pati itong camera. Mag-charge sana ako ng battery kasi yung battery natin lubat na yung isa. Kaya lang pag butingting natin kanina, nawala yung ayaw mag-charge. Biglang nag-spark yung charger natin. So na-check ko na lahat ng mga connection dito mga kaibigan, biglang spark itong ating ginagamit na charger. So yan, tinanggal muna natin at nilagyan natin yung positive at saka negative. Nilagyan natin ng tip. So yun, na-check ko na yung lahat ng mga connection sa ilaw, pati dito sa ating battery, tapos sa charge controller. So pagdating kasi natin dito kanina mga kaibigan ay nag-standby naman ng 13.8. So ibig sabihin full charge yung ating battery. Pero itong ating charger ay biglang nag-spark nung mag-charge sana tayo ng battery kanina. Ito. Battery ng GoPro. Tanggalin muna natin to. Hindi kaya to nabasa. Umulan kasi dito kagabi, tapos minsan tumatalsik yung ulan. Hindi kaya to nabasa tong connection. Ay. So dito yung ganitong charger na ginagamit natin ay pwede ito sa mga motor, sa mga sasakyan. Kaya nga tinatawag itong car power technology. So ito po ay parang isang converter na mayroong dalawang USB output, no? Kahit sabay natin i-charge yung dalawang gadgets dito, pwede. Marami na pong nabibili ng ganito sa Shopee at Lazada. So kung meron kayong ibang alam kung paano kayo mag-charge ng inyong mga gadgets o mga cellphone, baka pwede ninyong i-comment dyan sa baba para malaman ko rin. Kasi hindi po ako eksperto sa ganitong klase ng mga larangan. So ito po ay tinatawag na CPT o car power technology na from 12 volts i-convert niya yung kuryente
into 5 volts, no? Para makapag-charge tayo ng ating mga gadgets. Yung input nito 12 volts, tapos yung output ay 5 volts. Yan. Tapos medyo tipid siya sa kuryente pagdating sa solar kapag ginagamit natin ito sa ating battery ng solar, dahil 15 watts lang ito. So mamaya iwan ko kung anong gagawin ko dito. So yung duda ko, ito ay sira na. Try daw natin. So tinanggal ko dito kanina kasi nag-spark. Nagbubisit na ako dito. Wala pa naman akong ibang ano. Kung sa bagay, pwede pa naman tayo mag-charge dito sa taas. Itong dalawang USB output dito sa ating charge controller. Kaya lang, yung problema dyan ay hindi yan fast charger. So kapag dyan tayo mag-charge, medyo matagal. Try na lang muna natin ito. Baka gumana. Saksak natin yung ating USB para sa GoPro. Yan. Try daw natin dito sa kabila. Yan. Pag ganito, umiilaw siya kapag dito sa ating solar charge controller ikabit. Try natin dito sa battery. Kapag umiilaw siya, pwede pa to. Pag hindi, wala na, sira na. So positive. So ito yung ating positive. Positive ng charge controller papuntang battery. So ito yung positive, negative yung isa. Yan, nilagyan ko kasi yan ng itim. So ibig sabihin dito yung ano, positive. Yan yung ano natin. Patay, wala. Di nag-charge. Di na gumagana. So ibig sabihin ito yung sira. So ganyan lang troubleshoot. Yung ibang mga wire, chinek ko lang, tiningnan ko lang kung may diferensya. Wala naman akong nakitang diferensya. At saka pinailaw ko naman yung ilaw dito. Nag-ilaw naman ng maayos. Pati yung doon sa CR, kasi nababasa din yon kapag umuulan. Pero try natin pa ilalim. Yan. Umiilaw naman yung doon sa CR. Yan, ito lang talaga yung sira. Lubat pa naman tayo. Try natin ulit. Ito, nakasaksak na to. Nakasaksak na tong charger natin, no? GoPro battery. Ayan. Try ulit. O baka baliktad. Ayaw pa rin. Kabila, ayaw din. Dito naman, positive, negative. Wala pa rin. So sira yung CPT natin. Yan, tinitingnan ko kasi sa sa monitor natin dito sa cellphone para makita natin yung kinukunan natin, no. Naka-monitor tayo.
So ito yung sira. So yan, wala tayong magagawa dito. Bibili na lang tayo ulit ng ganito. So dalawa yung ganitong ginagamit natin dati na CPT. Kaya lang yung isa nating kaibigan na nagsusolar din, binigay natin sa kanya yung isa nating ginagamit, yung luma, pero pwede pa yun. So kung meron kayong alam na ibang klase ng ganito, o di kaya medyo maganda, so meron kasi akong nakikita dati sa Facebook na charger, pwede tayong mag-charge ng hanggang 3. Tapos yun nga, tapos yung problema nun, direct natin sa battery. Yun yung problema kasi kapag direct sa battery, walang control yung ating ACC. Kailangan natin maglagay ng tinatawag nila na low voltage disconnect, pero ito hindi na kailangan. Sayang. So hanggang dito na lang mga kaibigan, at salamat sa panonood. At least na-share natin yung problema natin. So advice natin sa mga nagsusolar dyan, so hindi po tayo expert dito so dapat kailangan talaga na marunong tayong mag troubleshoot kung meron mang mga minor problem sa ating system. So ganun lang, napakasulit gumamit ng solar. Lalo na ngayon, balita dito, bukas daw merong 7 hours na power shortage. So blackout ba yan o brownout? So bili tayo ulit ng ganito.